UPLB. Ito po ang radyo DZLB, patuloy na katuwang ng bawat komunidad, mag-aaral at lingkod bayan sa loob ng 61 taon. Sabay na pakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube platforms ng radyo DZLB. Ang oras po natin mga classmate, mga batchmate ay... Kining Koya sa Galing UPLB. Radyo DZLB. Right check. Apla ko mic. Anong oras, Zik? Hindi yan yun. 3:28. O, ito na. Alamin po natin ang panayam ng ating mga kasamahan mula sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Dahil maganda kanilang pag-uusapan mo isang proyekto o programang layon na itaas ang kaalaman at kahusayan at kasanayan ng ating mga kabataan sa usapin po ng agri-biotechnology. Panoorin po natin ang kanilang panayam sa Tuklas UPLB. Magandang hapon sa lahat at welcome sa isa ng mga makabuluhang usapan ngayong hapon sa Tuklas UPLB. Ngayon, bibigyan natin ng spotlight ng isang proyektong naglalayong palakasin ang kaalaman ng kabataan at mga guro tungkol sa larangan ng agricultural biotechnology. Kasama natin ngayon ang project leader ng Linang at Yaman ng Agri-Bioteknolohiya o Project Layag. Walang iba kundi si Assistant Professor Dr. Raniel S. Pamplona mula sa College of Agriculture and Food Science, Institute of Crop Science. Dr. Raniel, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpapunlak ng aming imbitasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pag-iimbita dito po sa inyong programa. Upang masimulan natin ang ating usapan, Doc, maaari niyo po bang ipakilala sa amin ang Project Layag? Ang Project Layag po or Linang at Yaman ng Kaalaman sa Agri-Bioteknolohiya ay isang extension project na kung saan ay naglalayon nitong palakasin ang awareness natin about the agricultural biotechnology sa iba't ibang parte ng ating bansa. At bilang bahagi po ng Project Layag, ano po yung mga issues at challenges na nais tugunan po ng proyektong ito? Isang malaking issue sa atin sa Pilipinas or sa buong mundo ay ang pag-interpret natin ng biotechnology. So, ang pagkakaintindi ng iba, ang biotechnology is about GMO lamang. But sa totoo, ang biotechnology is existing na for the longest times. And parte na siya ng ating daily life. So we want to debunk yung ating pag-iisip na ito ay GMO lamang at ituro kung ano ba ang biotechnology at ang role nito sa ating buhay. Ay sir, paulit-ulit na nabanggit natin, agricultural biotechnology. Para sa ating manonood, sir, ano ba yung ibig sabihin nitong agricultural biotechnology? Ang agricultural biotechnology ay dinidefine natin as any biology-based technology na kung saan ginagamit natin yung parte o yung buong organismo para ma-improve natin yung other organisms like plants, animals, microorganisms, no, even kahit yung tao. Pero pagdating sa tao, may ethical issues yan, no? So that's the reason why agricultural biotechnology siya, kasi nakafocus lang talaga sa larangan ng agrikultura. Paano po tinutulungan ng inyong proyekto ang kakulangan sa technical skills ng mga individuals, na mga beneficiaries and trainees niyo po mula sa academic institutions pagdating po sa agricultural biotechnology? Nagsimula ang project actually na non-research talaga siya. So ang goal natin is matulungan natin yung lahat ng mga guro sa Science High School, saka yung mga nando sa iba't ibang SUCs natin, first year or second year, para dun sa biotechnology. Since minsan nagtuturo tayo na hindi kasi align dun sa ating itinuturo. Halimbawa, lalo na sa mga guro natin sa high school, minsan ay graduate ako ng mathematics, nagtuturo ako ng physics, no? Dahil nga sa kakulangan natin ng guro. So, ang layunin natin is to empower them, to teach them the basics or the fundamentals of biotechnology. At the same time, ay turo yung techniques, no? Maranasan nila mismo paano ba pag-extract ng DNA, paano ba yung
analysis natin, mag-PCR, gel electrophoresis, yung mga fundamentals na ito, hanggang sa ituro sa kanila kung paano siya nako-commercialize, ano yung regulasyon natin or regulatory dito sa Pilipinas pagdating sa mga GM at gene-edited plants natin. Nabanggit niyo, sir, na nagiging experience and napapansin po ninyo sa mga pagbaba ninyo sa mga communities na meron talagang mismatch or misalignment po at pagkukulang sa education sector pagdating sa agricultural biotechnology. Can you share your experiences po pagdating po doon? Base doon sa mga nakapanayam natin, especially yung mga science high school teacher nung dati pa, ay ang mga trainings nila usually ay graduate tayo ng Filipino major, tapos magtuturo tayo ng ganitong subjects. So ngayon ay, although na alam natin, kaya natin siyang ituro, pero yung personal experience natin, hindi talaga nagmamatch. Lalo na mahirap mag-explain if hindi mo naman talaga siya naranasan, lalo na kapag laboratory works siya. Kaya dito papasok yung Project Layag kasi isa sa tinuturuin ninyo ay yung technical skills to capacitate po the teachers, tama po? Yes po. And maliban sa technical skills, meron isang sa bahagi ng Project Layag ay paglilinaw nga po dun sa nabanggit nyo kanina na misinformation patungkol sa agricultural biotechnology. So ano po yung mga madalas na naririnig nyo pagdating sa mga biotechnology, pagbaba po dito sa mga communities na ito? So magandang tanong po yun about the misconceptions. Dahil nga po ang tao ay hindi alam po ang biotechnology. So na-associate lamang siya sa GMO. At doon, yung GMO, since ang understanding ng iba ay nilalagyan lang natin siya ng mga genes na pwedeng maging mutation siya, maging parang scary, parang monster ang tingin nila. Pero sa totoo, this is almost the same do sa mga non-GM. At dahil doon, ayaw nilang tanggapin to na gamitin dito sa Pilipinas. So may mga pagkakataon like yung mga BT talong saka yung golden rice natin, talagang marami yung nagiging against dito. So ang Project Layag ay naglalayon na baguhin yung ganitong konsepto by targeting yung pinaka-science high school pa lang natin, saka yung early formation stage o yung sa professional stage natin, first year, second year, para magkaroon sila ng idea ano ba ang biotechnolohiya. At the same time, ipinapakita natin dito sa Project Layag na may iba't iba pa rin tayong mga projects na existing dito sa UPLB at saka sa iba't ibang universidad na patungkol sa biotechnolohiya, lalo na sa pag-i-improve ng mga high-value crops natin, even sa fisheries, ginagawa na rin natin ito. Importante po talaga yung tamang knowledge sharing pagdating sa ating mga projects. And in addition po, component din ng Project Layag ang actual hands-on experience para sa mga estudyante at guro. Kasama po sa inyong project, tama po ang pagbisita sa mga colleges and facilities sa mga rural areas. And pati na rin yung pagbuo ng re-entry plans. So sir, maaari niyo po bang ilarawan kung ano yung mga karaniwang nangyayari pag nakaka-attend nitong training visits and ano po yung konsepto nitong re-entry plan and paano ito nakakatulong sa mga trainees para po maging tuloy-tuloy yung kanilang research and pag-aaral? Okay. So, nagkaroon tayo nung una training dito sa UPLB na kung saan ay inimbita natin yung mga guro saka yung mga professors sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So meron tayong 5 batches doon. At lahat ng mga fellows natin doon o yung mga cohorts natin, they have this re-entry plan na pagbalik nila, ano ba yung gagawin nila na related doon sa research nila sa molecular biology or biotechnology. So nung matapos yung training, pagpunta ng pagbalik nila, some of them ay in-integrate nila sa curriculum nila. So yung mga sa mga tinuturo nila. Dahil nga yung iba ay merong sarili talaga na subject for biotechnology. Yung iba naman ay related sa chemistry o kaya sa genetics. Doon nila inihahalo yung learnings nila. And then after 3 months, 3 to 6 months ay nagkaroon kami nung tinatawag nating visit. So yung visit na yon ay pumunta tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, yung home institutions ng ating mga cohorts. At doon naranasan namin yung naranasan din ng mga cohorts natin pagpunta dito. May isa dito na sobrang tagal talaga at napakalayo niya. Almost 30 hours ako nagta-travel para lang mapuntahan yung Science High School na yon. And
hindi ko rin alam na may bagyo noon. No? So pagpunta pa lang doon, tawid dagat na, at the same time nakabas ka pa. So ngayon ay pagdating mo doon, very fulfilling yon kasi yung mga estudyante, talaga nag-anticipate sila kung ano ba yung mangyayari. May iba na nabigyan namin ng training mismo dahil may mga facilities na sila. Pero yung iba ay we're still building yung mga laboratories na pwedeng gamitin ng ating mga science high school. Particularly na related dun sa mga traditional at classical biotechnology. Napakaganda po talagang initiatives pala ng Project Layag. So, in a bigger perspective, sir, sa pamamagitan ng Project Layag, ano po yung mga inaasahan or mithiin niyo po na makitang improvements sa agricultural research, education, and sa paggamit po ng agricultural biotechnology sa Pilipinas sa mga susunod na taon? Isa rin dun sa aming layunin dito is hikayat natin yung mga kabataan natin na magpatuloy sa research. Dahil yung research natin, sa susunod na mga generations, sila na mismo yung magiging researchers natin, mga scientists natin. And of course, ma-appreciate lamang nila yon kapag may mga exposure sila. So ang Project Layag, dinadala natin ang teknolohiya, yung agricultural biotechnology sa kanilang mga probinsya para ma-appreciate nila yung paano ba maging scientista, magkaroon sila ng idea. And of course, to invite them also dito sa UPLB at mag-take ng BS Agricultural Biotechnology. Support po natin yan and we look forward to that. And bago po matapos ang ating mainit na usapan, mayroon ba kayong mensahe para sa ating mga kabataan, guro, or researchers na nais maging bahagi ng Project Layag? O di kaya interested po sa agricultural biotechnology? Para sa mga nanonood po natin ngayon, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa programa natin. Ang Project Layag po ay naglalayon na i-promote ang agricultural biotechnology sa iba't ibang sulok ng bansa dito sa Pilipinas. At patuloy pa rin po tayo sa pagpopromote nito sa ikalawang taon po natin or second phase ng ating proyekto. So expect po natin nandyan po yung mga participation natin sa National Biotech Week. Nagkakaroon din po tayo ng mga iba't ibang webinars na itatampok natin po ang iba't ibang mga projects na meron tayo dito sa Universidad ng Pilipinas at saka ibang partner nating institutions or SUCs. Bukod po dito, ay patuloy pa rin po tayo sa pagbibigay ng libreng training para po doon sa ating mga guro sa Science High School at saka sa iba't ibang universidad. So, makikipag-coordinate po tayo doon sa ating mga partner HEIs dito po sa UPLB. At sa huli ay maraming salamat po sa pagtutok niyo po sa mga proyekto namin at marami pa po tayong aabangan sa susunod na kabanata po. That is very good to hear, sir. Project Layag is truly inspiring. Bago po tayo matapos, meron po ba kayo nais pasalamatan o di po kaya batiin? Ayan, binabati ko po yung funding agency natin. Maraming salamat po sa DOSTP card sa paniniwala sa atin at sa pagsuporta dito sa Project Layag. Sana po ay masuportahan po kami sa susunod pa rin po mga projects natin, lalo na sa extension ng Agricultural Biotechnology. Also, gusto kong pasalamatan po ang UPLB Obicre at saka ang buong UPLB po sa pagsuporta nila dito sa ating proyekto. And of course, mula po dun sa ating mga technical at saka po yung ating mga staff dito sa Project Layag. So yung mga partner HEIs din po, gusto ko pong pasalamatan sila. Hindi po magiging matagumpay po ang Project Layag na ito kung hindi dahil sa inyo po. Ang tagumpay po ng proyekto ay kasama po kayo. Maraming salamat po, Dr. Reniel, sa pagbabahagi ng inyong oras at kalaman. Ang Project Layag ay nagpapatunay na kapag pinagsama ang research at extension ay magiging mas matatag at makabago ang kinabukasan ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Hanggang sa muli, ako si Liana at ito ang Tuklas, UPLB. Maraming salamat, Liana, mula sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension, kahit absent kayo ngayon sa studio. Pero maganda yung kanilang project. Talagang we need to encourage the youth, no, to really take part, lalo na sa usapin ng agri-biotechnology. No? Mahalaga yan, lalo sa usapin ng kakulangan ng pagkain, no? Improving our agricultural food systems. So magandang maging bahagi talaga ang mga kabataan. Ika nga ay ang kabataan daw ang
Okay nang sumasagot na. Okay. Dahil naka-orange ang ready to serve, hindi, kulay talaga ng ready to serve yan. Pati si RG, hindi naman yan politiko, ha? Pero hinihikayat natin ng UPLB community na magsuot ng kulay kahel kahit hindi ako nakakahel ngayon. Orange, no? Bilang pakiisa sa 18-day campaign to end violence against women. So every Fridays po yan, starting today, November 28 sa December 5 at December 12. Inaanayahan po ang UPLB community na magsuot ng kulay orange. Ayan po. At may entry na tayo. Nawawala ka kanina, RG. Nagpicture na yung department natin. May solo ka nga. Nakita ko. Ayan. And speaking of today, maliban dyan, ay ngayong araw na rin po ang huling pagkakataon upang magsumite ng nominasyon para sa Gawad Pangulo. No? At may kaugnayan to syempre sa public service. Tumatanggap lamang ng nominasyon hanggang mamayang 11:59. Pwede pong magpasang pahinungod, Melay. Kaya inaanayan namin ang lahat ng unit ng UP, mga kawani at student organizations na ihabol ang kanilang mga proyektong pang-serbisyo publiko. So check nyo lang po ang website ng Padayon, no? Office para sa requirements. Baka humabol pa. And announcement pa natin, sumali po kayo sa December 4, kung saan bahagi pa rin to ng 54th anniversary ng DevCom. Ilo-launch yung special issue ng Philippine Journal of Development Communication. At ito po ay nakafocus, no, and tungkol sa educational communication and the learning crisis in partnership po ng Department of Educational Communication ng DevCom. So tutok po kayo dyan at maganda po yung mga pag-aaral na bahagi po ng special issue ng PJDC. Isama na po natin dahil of course, inaabangan na po ng ating mga classmates yung Paskong UPLB. Yeah, tuloy na tuloy po ang Paskong UPLB. Gamit po at meron tayong temang katabi, kahimik. Katabi ba yan? Katabi at kahimig. Sabay-sabay po nating saksihan ang muling pagningning ng campus sa ika-10 ng Disyembre 2025. Miyerkules po yan, alas 5:30 sa UPLB Freedom Park. Pakinggan natin ang himig ng taong bayan lumalaban para sa katotohanan at tunghayan ang paghahabi ng mga katha at kwentong huhubog naman sa ating kasaysayan. Abangan din ang makulay na makusutong ilika mula sa bagong Abaca Hybrid na dinevelop po ng ating pamantasan, ang Dioscoro 1, na syempre certified tatak UPLB. Kaya kita-kits na po sa ating Christmas lighting ceremony. Sa liwanag ng Pasko, magniningning ang husay, galing at kulturang Pilipino. Speaking of Paskong UPLB, ito baka si Melay saka si Ben gustong sumali dito dahil naghahanap po ng model. Ayun lang. Naghahanap po sila ng mga confident individuals to walk the runway for the upcoming Katabi Textile Innovation Fashion Show, IPB Abaca Dioscoro 1. May height requirement nga lang. Kailangan pag lalaki kayo ay 5'11 to 6'3". Female naman 5'7 to 5'11". Hindi tayo aabot. Anong dapat isuot sa mga kalalakihan? Plain black or white tank top plus black trousers. For female participants, plain black, white tank top, and black mini skirt or tights plus heels. And hair should be neatly pulled back and makeup kept natural. How to join? All interested applicants must pre-register through the QR code provided. Ayan po yung QR code, yung kulay puti. Walk with purpose, wear innovation. See you on the runway. Kayang-kaya yan, no? Sino ba pwede panlaban natin? Si Tere. Ay nako. 3:46 sa ating pagbabalik. Ito na si Melay at ang UPLB ugnayan ng painungod. Alamin natin ang kwento at karanasan ng isang painungod volunteer sa pagbabalik ng Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang dinig ng kaunlaran.